Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel, ang ating Pilipinas News Channel. Shout out nga pala sa ating mga solid followers, sa ating mga solid subscribers, both sa FB and sa YouTube. So ang balita natin ngayon na tatalakayin, mga kababayan, ay matatagpuan dito sa Anghel Facebook page, no? Isa na naman po kasi ang pinag-uusapan po ngayon pagdating sa mundo ng boxing. Na-awardan or nabigyan ng award ang ating pambato, ang ating nag-iisang 8th Division World Champion, walang iba kundi si Manny Pacquiao ng Fighter of the Century Award. Okay, ito po ay pinapataw sa mga boxer na talagang pinakamagaling or nagpakita ng galing or talento sa kanilang larangan, especially sa boxing, itong si Manny Pacquiao sa loob ng 100 taon. So hindi naman kailangan na 100 taon si Manny Pacquiao, kundi in that 100 years, siya po yung pinakang exciting fighters. Siya po yung pinakang respetong fighters. At siya po ang pinarangalan ng WBC, no, organization ng council ng WBC ng award po na ito, at hindi po si Mayweather. Sabi po dito sa Anghel Facebook page, no, sa picture po na nakikita po ninyo sa screen, Manny Pacquiao achieves the ultimate legacy trifecta. Okay? Ano po ba yung trifecta? Pag sinabi nating tatlo na magigiting na award. Sinabi po dito, no, Fighter of the Year. Ayan, sa isang taon, siya po ay naging isang fighter. Okay? Fighter of the Decade. Ayan, siya po yung tinaguri ang Fighter of the Decade sa loob ng 10 taon. And Fighter of the Century. Naselyuhan po ang kanyang award ng Fighter of the Century, or yung kanyang legacy ay naselyuhan ng Fighter of the Century. Kaya po, tinawag po itong Ultimate Legacy Trifecta dahil parang siya lang po yung merong ganitong status na boxer sa lahat ng mga boxers na nakilala ko, mga kababayan. Not even Mayweather, na kahit sinasabing si Mayweather ay the GOAT of boxing, wala po siyang ganitong legacy, na kababayan. Ulitin ko po, Fighter of the Year, una, Fighter of the Decade, pangalawa, and Fighter of the Century, ang pangatlo, mga kababayan. So kaya po siya tinawag na Ultimate Legacy Trifecta. So nakaka-proud naman po ang pambato natin. Nakaka-proud maging Pilipino kapag ganito yung makikita mo. Pero kung yung corruption yung nakikita natin sa ating bansa, no, ay medyo hindi nakaka-proud maging Pinoy. Pero salamat kay Manny Pacquiao for giving our country additional honor, okay? Or bringing back the honor kahit paano, or dignity ng ating bansa. So ito naman po, mga boxing fans, no, isang na naman po ito, issue na pinag-uusapan. So alam kong nakita nyo na po ito sa internet. Sinabi po dito sa Boxing Talk Pilipinas, Manny Pacquiao responded with kindness to Terence Crawford's cursing after Crawford, who was stripped of his belt, went on a rant on social media. Kasi nga po yung issue na to, mga kababayan, sinisingil po ng WBC si Terence Crawford ng $200,000+, $200,000+, no, na naging dahilan na nagalit po itong si Terence Crawford, kaya binitawan niya din po yung belt na yon. At actually binaklas po sa kanya ang belt na yan, mga kababayan, being undisputed champion, no, nang matapos niyang matalo si Canelo. Nakuha niya lahat yung belt ni Canelo, at ito nga po yung issue ngayon. Tinanggalan po siya ng WBC ng belt dahil di nga po siya nagbabayad, at ayaw po niya magbayad. At ito po yung sinabi niya, mga kababayan, kung mapapansin po ninyo sa screen. Sabi po ni Terence Crawford sa kanyang Twitter account, Oscar De La Hoya said Manny Pacquiao would have beat me because he got stopped by him. Look, I would have FUCKED Pacquiao, and whoever you thought would have beat me the blank up. Just because I'm responsible doesn't mean blank. Okay. So yun po yung galit ni Terence Crawford, no? Dahil po sa patong-patong na pinroblema po niya and sa sinabi pa ni Oscar De La Hoya. So sinabi po dito ni Manny Pacquiao, simple lang, mga kababayan, na asahan mo talaga sa isang napakamapagpakumbabang Manny Pacquiao. Sinabi niya po dito, all love champ.
Okay, kahit na minura-mura siya ni Terence Crawford. Sinabi niya po dito, God bless you and your family always. So yan lang po. Kita naman po ninyo yung may mga check na kulay blue dyan. Ibig sabihin, verified account po yan ng dalawang boxers po na pinag-uusapan. So sa kabilang mga balita naman po mga kababayan, ito po yung naging pahayag ni President Bongbong Marcos noong December 4. Medyo matagal na po ito. Pero applicable ba rin po siya sa lahat ng mga manonood ngayon. So sinabi niya po dito, no, when you have to exercise or to excise a cancer, ibig sabihin kung kailangan nating tanggalin ang cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. So yun na din tulad po ni Bongbong Marcos, mga kababayan, yung estado ng bansa po natin sa isang cancer. Okay? Marami pong sa sistema po ng Pilipinas, especially sa government, marami pong mga anomalies, marami pong mga issues, marami mga corruptions na nangyayari. At tinawag po yan ni President Bongbong Marcos na cancer po sa isang sistema. So parang sa katawan ng isang tao, sabi po niya, kung tatanggalin po ang cancer, kailangan ng major surgery. Maaaring mamatay nga po ang pasyente kung sakaling tatanggalin ang cancer sa katawan, di ba? Or hindi gumaling. Pero sabi po dito ni Bongbong Marcos, pag tinanggal po ito, maraming complications talaga. Pero sabi po niya dito, no, na matatanggal at gagaling. Gagaling din or mahihil din. Yan po yung ginagawa niya ngayon sa bansa natin, mga kababayan. Simula nung isiniwalat niya yung flood control, sunod-sunod na po na nakita natin, nalaman natin bilang mamamayang Pilipino kung ano pong dumi, kung ano pong corruption ang meron po sa bansa natin. Sabi niya po dito, you need to do some very major surgery. We may be bleeding now. Okay, yan po yung nangyayari sa atin ngayon, mga kababayan. We are bleeding right now. Marami pong mga Pilipino ang naapektuhan, marami pong umiiyak, duguan sa panahon na ito. So, bleeding means ito po ay parang idiomatic expression para isalarawan kung ano po ang current status ng ating bansa ngayon. Sabi niya, but we will also heal very, very quickly. So yan po ay galing sa binoto ng 32 million Filipinos, mga kababayan. Pinagkatiwalaan ng 32 million Filipinos. Okay? Siya po ang ating president currently. So suportahan po natin siya, although meron po siyang mga weaknesses, meron din po siyang mga kahinaan, but still, pinagalaban po niya yung pagtanggal ng cancer na yan sa ating bansa. So once again, yan lang po yung ating nakalap na information sa mga oras na ito. Kung nais po ninyong ng mga ganitong klase ng update, huwag na po kayong mag-hesitate na mag-subscribe at mag-like sa ating channel. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.